Marami dito mga nanonood na hindi pa naka-follow sa akin at naka-subscribe ha. So mag-follow, subscribe na para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-follow and subscribe sa Don Mar TV. Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan. Naka-follow, subscribe na ba lahat? So, simulan na natin. Pakinggan natin si, kasi yung iba nagagalit na eh. Nahiyang-hiya naman ako. Sige. Pakinggan na natin si Cathy Binag, okay? Yan, Cathy Binag. Pasok. Play. Si Banat by 48. 48. Si Banat by naman pala. Teka muna, tapusin na natin yung personal. Bakit ba lumabas ang Miss Cathy Binag at bumanat sa mga abusado ng gobyerno? Iyon, no? Alam mo, I guess, all my life, like sabi ko nga yung first kid ko, di ba, na-abuse din ako. So, when you are seeing something already na kapwa babae mo, then I'm a victim eh. I experience what they're doing. Nakita ko. Kasi hindi ako nanonood. Kasi for like 3 years, nagba-back and forth ako sa Amerika. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga. Kasi ako, binuli ako, even yung finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, yung my properties, kasi wala ako dito. Tapos I let it be. Then nung nalalaman ko, kasi may isang malapit na kaibigan si VP Sara, na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko, JCI kasi ako, Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na sabi ko, nako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, nako, malabo to. Drugs na yan. Anyway, so nung nakikita... Di ba, alam natin, sa una niyang paglutang, itong si Cathy Binag, alam niya ang mga ginagawa nilang polboronic session, di ba? Alam natin yan, pero may bago dito eh. Ako din, I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So doon yung pumasok na, eto talaga mga taong to, ungrateful talaga. Correct. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imaginein mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya. Because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira. Tapos yung Ale, wala naman siyang ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. I go, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sasabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her opinion. She told me, Mommy, di ba remember, before mamatay si mama ko, kasi sunod namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, remember Mami, sabi ni Lola, ni Mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-witness, sabi niya lahat, yung mga ganon. Namatay siya. Tapos parang maybe ito yun. Baka si Mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre medyo matataas to eh. And meron kayong personal sa kanila, no? So, hindi ba kayo... Ito kasing unang tanong kay Cathy Binag, tinatanong po siya ng mga banateros kung bakit ka lumutang? Anong purpose mo? Bakit mo ibinulgar ito lahat? Di ba? Yan naman kasi, dapat nating tanungin ng isang tao, ano yung pakay mo? Ano yung layunin mo? Bakit ka lubadtad ngayon? At bakit mo ibinulgar ito ngayon? Okay? So this is the reason why. Natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ng loob. And maybe because for 3 years, I just isolated myself. Then, isolated myself kasi I feel like
I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos in-isolate ko yung sarili ko, tapos kay God lang ako. I think it's God providence talaga yon. Tapos until now, hindi ko alam saan nanggagaling. Until now, nan umuupo ako dito, again and again, kinuwento ko nga, maharap ako sa mirror sometimes, ano yung kinukonvince mo? Matakot ka, Kati, matakot ka. Wala eh. And I'm ready. You know you're a Christian. You told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, I think you're ready. You're not afraid to die. Of course, diba? Nobody wanted to die, but I guess you're more ready because you know that you're fighting for the truth. Diba? So you're fighting for the truth. You're telling the truth and everything. That's it. Kasi ito si Ma'am, nung napanood ko si Miss Cathy, no, marami na rin kasi ako napapanood na kumakalaban sa gobyerno. And minsan naniniwala ako, minsan hindi. Si Miss Cathy nung lumabas, talagang naniwala ako kasi meron siyang personal personal knowledge eh. So sabi ko, ito ano to, at saka wala siyang nothing to gain. Nothing to gain. Ang daming mawawala sa kanya, delikado buhay, kaya matanong ko, Ma'am. Wala ka bang planong tumakbo in the near future? Wala eh. Wala. Parang hindi siya... Hindi, kasi baka Ma'am, baka gumagawa lang ng pangalan for the... Yes. Alam mo na, yung merong agenda eh. Alam mo, 2016 pa lang, ino-offer ako. Tatlo yan, party list. And alam yan ni Tony Boy. Tapos 2019, ino-offer ulit ako. Hindi talaga. Yang Tony Boy na yan, no, kung matandaan-daan nyo, no, recall lang ito ha, si Tony Boy po ay parang barkada po nitong si Bongbong Marcos na kasesyon po ng Paul Boronic na naging kasintahan niya. Okay? Kaya nga alam niya ang mga lahat ng pinanggagawa ng kabalastugan ng barkadang yan, yung grupo na yan eh. I think kasi ang dami kong makakaaway. Sa sobrang ano ko, pag nakita ko talaga, ay, hindi pwede to. Nasa camera siguro ako palagi. Minubuking ko lahat. Hindi, kaya naman na natatanong, sa totoo lang po, palagi ho namin natatanong yun. Yes. Kasi, ano na yun gawain kasi ng iba yan Yes. Kato, may kita nga natin yung iba nga dyan, di ba? Babanatan lang yung Duterte para makilala sila ng tao, tapos tatakbo. Yes. So, yung sa inyo naman, so iba namang, iba namang paraan yun, or iba namang hindi katulad nung sa kanila, kaya palagi namin natatanong nila, Coach Holly, na wala ba kayong plano tumakbo Based na on experience kasi. Well, yung sa totoo lang, I think yung parang mas better na ganito lang ako. Yung parang pwede akong magbantay bilang simpleng ordinaryong tao, maging political, magbantayan ko yung mga politician natin. Tapos I can say what I want. Rather than sitting there, tapos ako naman yung mababati. Because remember kasi, eto kasi yan, walang politician na umupo, nagiging kontento ang lahat ng constituent. Kasi hindi mo mapiplease lahat. May mga bagay ka talagang hindi mabibigay. And ako kasi people pleaser ako eh. Yung parang ayoko may nadidisappoint sa akin. So parang feeling ko baka ma-depress ka because ng depression ko. So parang ganito na lang. Kasi you can still help the majority behind the scene by helping all those. Like right now, yung ginagawa ko, sinusupport ko yung mga politician na this coming election na naniniwala ko na makakatulong sa ating bansa. Di ba? Parang kayo, like, okay, you're a host, pero you're giving your voice and you're helping the nation. Iba yun eh, di ba? May freedom. Alam nyo, Ma'am, isa pa sa inaano ko sa inyo, yung sinasabi nyo kanina na hindi ako natatakot eh. Dahil kapag buo yung tiwala mo sa taas, hindi ka takot mamatay, hindi ka takot ganon na ganon din po ang ng Banateros. Kasi lagi nga ako kaming kadalasan, mga magulang namin, sasabihin, medyo magdahan-dahan naman kayo kasi iba yung kinakalaban nyo. Ang katwiran ko lang, bahala na. Kung ano naman yung pinaglalaban namin is para naman sa bayan at ay pawang katotohanan lamang. Sabi ko lang sa magulang ko at ganoon din mga kasamahan ko dito sa Banateros. Kaya hindi ako nagkamali talaga. Actually, totoo eh. Sa paglutang po nitong si Cathy Binag, sobrang nakakatakot sa kanyang seguridad, no? Pwedeng mawala ang kanyang buhay sa ginagawa niya.
Yung unang labas nyo pa lang, sabi ko, totoo itong sinasabi nitong tao. Kaya tama yung sinabi ni Coach Oli kanina kasi, kumbaga may first-hand experience siya doon sa mga tao. Nakasama niya ng matagal na panahon. At ito na lang, may tanong po ako. Kasi sa social media talagang nag-trending yung pangalan ninyo. Yung mukha ninyo talagang pagka nagbabrowse ka, makikita at makikita sa TikTok, sa mga Reels and all that, sa YouTube, nandyan lahat. Mula po ba, noong lumabas kayo at nagsalita at tinilantad nyo, yung nagbulgar kayo ng mga state, marami kayong sinabi, meron na po bang lumapit sa inyo para to make a deal, para tumigil kayo magsalita? Meron ba? Wala. Bakit kaya? Ang meron lang is tumawag na kung pwede lang. Kasi syempre, yung nangyayari sa mga parties, private parties ng mga bahay, kung kakainan kami, nagiinuman kami. So, yung sinabi lang nila, na sana wag lang silang ma-mention. Yun. Ang sabi ko lang, simple lang. Hindi ko kayo i-mention, basta huwag kayo makikisakay sa gulo at huwag nyo rin kukonsintihin. Kasi pag dumating yung panahon na yun, hindi ako magdadalawang isip na i-mention kung sino kayo. Diba? Kasi dapat, kung alam yung mali, huwag yung konsintihin. Or kaya, manahimik na lang kayo. Huwag makisali sa gulo. Alam nyo, sa totoo lang, analysis ko dito, itong si Cathy B naglamang ang may kung baga yung matapang na dugo na lumutang. Alam ko marami pa dyan na may alam. Alam kong merong mga tao na alam ang kabalastugan ng ginagawa nitong grupong ito. Yung grupo ni Bongbong Marcos, alam kong meron pang mga personalities na alam nila. Pero tiklop lang ang kanilang mga bibig kasi ayaw nga nilang masira ang kanilang buhay. Pero ako, believe ako dito kay Cathy Binag, no? Di ko alam kung ano ang pinag-isipan niya bago siya lumutang dito kasi in the first place, mga malalaking tao ito sa Pilipinas ang kanyang ibinuking. Di ba? Patuloy. Alis sa gulo. Kasi like what I said, I did what I did. I have nothing to gain. Hindi ako artista, hindi ako tumatakbo, correct, hindi ako vlogger and everything. I just wanted to share my experience for people to know and to, to validate yung sinasabi ni PRRD, ng mga tao and everything. That's it. Sundutan ko lang. Sige. Coach Oli. So wala pa lumalapit. Kung may tumawag lang, pero na huwag babanggitin yung kanilang pangalan. Yes, yeah. Pero kung halimbawa, merong lumapit to make a deal na, oy Cathy, ano ba gusto mo para tumigil ka sa pagsasalita at para mas spare mo yung pangalan namin? Katulad ng mga binabanggit mong pangalan na hindi ko nababanggitin. Ano yung gagawin ni Ma'am Cathy pagka ganun? I won't agree. Parang sa akin kasi, hindi parang. Sa akin talaga is, pag ginawa ko yan, wala na akong integrity, character, and I have kids. Yung mga anak ko, dalaga, binata, yung gusto ko lang talagang iiwan is, I don't need much. Gusto ko lang na, yung hindi ako ganun kasikat or anything, may maiiwan akong legacy na na-share ko sa bansa. Yun. Tapos yung mga anak ko, dadalhin nila yun, yung maganda. Hintay tayo sa portion na sinabi niyang may video pati si VP Sara, meron raw alam patungkol dito sa video. Yung magiging record mo, di ba? Kasi yung integrity mo at yung character mo, magbe-base yan kung anong pinaninindigan mo, yung principle mo, di ba? So kung yung prinsipyo ko mababase because bibigyan niyo ako ng billion or anything, kikitain niyo natin yung pera. Correct. Pero yung ako kasi, like what I said, si God kasi enough na sa akin I've experienced it pero hindi ako naging masaya. Di sana nagstay ako doon, di ba? Tama. So si Ma'am Cathy ay mananatili sa kanyang paninindigan. Of course, of course. So, yes. Coach Oli, kanina may sasabihin ka. Kasi kadugtong ko yung sinabi niya na wag lang kayong makisali, wag kayong makigulo. No? Ano ba 'to ibig niyo sabihin wag kayong makigulo? Hindi mo sila i-mention. Ito ba yung kasama doon sa political harassment na ginagawa kay PRRD at kay VP Sara? Yung kasama ba yun sa sinasabi mo, huwag kayo makigulo dito? Oo, kasama na yun. Tapos, kasi uso yan Kung sino nakaupo, alam mo sabi nga nila yung hinahalikan ka sa puwet, di ba? Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang presidente or in the position, halikan yung puwet mo.
Walang loyalty talaga. So, yung mga katulad yung ganyan, remember, there's no, lahat ho temporary lang. Wala hong permanente. So, even sa pagiging presidente, si President Duterte nga dyan kabilib, alam niya hanggang 6 years lang siya at hindi yung pumasok sa ulo niya. Ngayon, eto nga, 2 taon pa lang, especially mga bagong politician, yung mga bagong congressman. And, you need to understand them also. Yung mga batang yan, na naging kongresista, it's either wala naman talagang alam sa batas, may alaman, pero lumaki sa luho. So they don't know the people. They don't know talaga yung need ng mga mamamayang Pilipino. Jay. So, warning, parang warning yun sa inyo. Kung ayaw nyong ma-mention kayo ni Miss Cathy, huwag kayong makigulo dito sa panghaharas sa mga Duterte. Exactly. Ayun, antayin ko yan. Yung mga manggugulo sa Duterte, Miss Cathy, naku, papakalanan kayo. Nako. So, ibig sabihin pala, kayo, ang dami nyo pala, ha? Ang dami nyo pala. So, ito pala, Ma'am Cathy, isa sa mga, nung simula ho nung na-interview ka, talo, siyempre ako, kadalasan, ang Banateros po kasi is talagang boses ng taong bayan yan, eh. So, tinitignan ko yung mga sa comment section, yung mga komento ng mga kababayan natin. Number 1 ho nilang isinisigaw na kailangan na dapat or gusto na nilang humarap ka sa Senate hearing. Gaano na po ba kayo kahanda at papayag ho ba kayo? Ito patungkol ito sa Senate hearing. Mas maganda kung lulutang si Cathy Binag sa Senate hearing. Okay? Papayag ako. Pero, alam mo yan, ako ganito siya eh. Sabi ko nga, actually, nag-usap na kami niyan ni si Senator Bato. Nag-usap na kami. Sabi ko... So, nagkausap sila ni Bato de la Rosa. Makinig lahat, makinig. Lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA leaks. Kasi doon ako connected. Correct. Okay? Kasi, di ba, kasi yun eh. Yung who's that guy, kita mo, hindi ko talaga makatandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko yung grupo eh. So, hindi ko, sino to? Yung may evidence siya. Si Morales? Oh, si Morales. So, I was saying na, kasi siya, meron siyang evidence. Okay? Si PRRD, alam din niya. Pero kasi politically, parang sinasabi, hindi, galit lang siya, right? Pero si Mr. Nicky Cosseteng was saying it also. Yes. So ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan. Di ba, kompleto na ho kami. Ano pa bang kailangan nyong gawin? Di ba? Like what I said, kanina nagkakwentuhan tayo, parang even the cursing, yung pagmumura ng ating mahal na presidente, parang yun wala na silang mabato. So yun na yung babato mo. Ako, ang balik ko doon, I'm sorry sasabihin niya naman, I'm a born-again Christian, ba't ko tinatolerate na nagmumura? I rather choose to have a president na nagmumura na diretso rather than isang presidente na adik at grupo ng mga corrupt na politician. Exactly. Bigat yan. Lilinawin ko lang po bukod sa kumpleto na sila, Ma'am Cathy, at napakalakas na nung mga hawak at nalalaman nila. Yung usapang PIDEA leaks. Yung kay Morales, iba po yun, at yung kay PRRD, iba po yun. Para lang sa kalaman ng lahat. Yun lang. Yes. Okay. So now, sa nangyayari sa ating bansa, ikaw ba, ma'am, may outgoers ka? Na mahilig ka sa labas o laging nasa bahay? Bahay, trabaho, ano lang? Bahay talaga ako. Bahay ka. Pero, naniniwala ba kayo na sa mga panahong ito ay talamak ang droga sa Pilipinas? Ay, of course. Okay. Let's be real talk tayo dito. Yun nga, yung grupo ko, like yung batch namin, yung age ko, tayo naman, may mga kaibigan tayong gumagamit, right? So, especially dun sa, sa circle society namin, sa circle namin. Nung presidente si Digong, takot lahat gumamit. Like, takot, nahihirapan silang kumuha and everything. Ngayon, oh my God, ang andyan lahat, 'di ba? Parang even I even tell my story yung daughter ko naturuan, 'di ba? So sobrang bulgar. So bulgaran and hindi nila yung matatago. Yun yung sabi ko, yung style kasi ng pamumulitika nila, nakalimutan nila may social media. Dati kasi nung panahon nung dad niya, wala eh. Kahit kontrolin nila ngayon yung television.
you know, people has freedom for social media. Wala nang nanonood. Even yung barkada ng mga anak ko, nanonood pa ba kayo? Anong news? Napanood mo ba yung news? Ano yung tita? YouTube sila na. YouTube, TikTok, and Facebook. Actually, wala na nanonood halos ng TV ngayon. Wala. Kaya nga dapat ako, nananawagan ako sa ating mga mahal na mga newscaster. Di ba, voice of the people kayo. Please, parang do it. You know, do it for the people. Kasi walang mainstream media ang nagko-cover dito sa istorya ni Cathy Binag. Ha? Kayong mga mainstream media, if you are really serving for the Filipino people, kung para kayo sa taong bayan, i-cover nyo ang storya ni Cathy Binag. Kahit hindi nyo papaniwalaan, at least naman, you cover it. Diba? Kasi lahat ng mga sinasabi ni Cathy Binag ay pwede siyang kasuhan ng mga administrasyon natin ngayon. Pero, hindi po siya takot kasi alam niya sa sarili niya na ito ay totoo at meron siyang ebidensya. 'Di ba? Bakit mainstream media ayaw niyong itong i-entertain itong sinabi ni Cathy Binag? 'Di ba? Kaya nga wala nang nanonood sa inyo eh. Understand that na-trauma kayo, nawalan ng iba sa inyo ng trabaho. Pero dapat kayo yung maging boses ng mamamayang Pilipino. Tingnan niyo sila dito, 'di ba? Parang kaya sila ngayon yung nandyan all over. Ako rin pag binubuksan ko yung phone ko, Banateros. Natatawa nga ako. Minsan nga si Boss Data, pag Facebook ko, nakikita ako ng comment niya. Kasi ganun pala yun pag pina-follow mo. Yes. Napapa-comment na rin ako sa comment. Pag may kinokomentan siya. Okay, Boss Dada, wala ka dito. Pina-follow ka pala ni Ma'am Cathy. But anyway, thank you. Yes. So anyway, parang, yun lang. Sana wala kasing lalaban sa atin eh. And meron pa ako isang friend na parang sinabihan pa niya, Cathy, ano ba yan? Parang walang class. Parang sana, yung pag ganyan, walang class. Sandali lang ho. Sa politika, ang botante natin sa Pilipinas mostly is yung mga middle and lower class. 80% of our country, ang botante natin is sila. Kasi sila ho yung umaasa na mababago natin ang pamumuhay nila at gagaan ng pamumuhay nila. Yeah, so i-grab na lang natin yung opportunity ha. Baka si Cathy Binag kasi mahilig siyang manood ng mga vloggers. Cathy Binag, nananawagan po ako sa inyo ha. Kung you are watching right now o mapanood mo itong aking vlog, no? Baka naman pwede ka naming ma-interview, okay? Iba rin yung aking style of interview, no? Kung ma-interview man kita, no, iba rin. May mga detalye tayong dapat itanong sa inyo. Okay? Yan. Cathy Binag, saludo po kami sa inyo. Ngayon, puntahan naman natin yung mga issues. Yung napapanahong issues. Kasi gustong-gusto ko to eh. Oo. Etong nangyayari, di ba? Yung Senate hearing kay PRRD. Pero bago yung puntahan muna natin. Napanood nyo yung statement ni Grijaldo at yung statement ni Dan Fernandez tsaka ni Abante. Yan. Anong stand nyo doon? Sino bang nagsasabi na totoo? But definitely may sinungaling dyan. Magkaiba sinasabi. Alam mo, yung taong guilty, may defense mechanism. Dalawa yung action yan. Yung etong gobyerno natin, dalawa kasi di ba image consultant ako, I study dati. So, yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so defensive. 'Di ba? Parang tsaka mindsetting kasi sila always. Parang parang ako talagang ganito. Kasi ang ginagawa nilang style is mina-mindset nila yung mga mamamayang Pilipino na ay hindi totoo 'yan. Ako naniniwala ako kay yung police, kay Colonel. Kasi first and foremost, hindi niya i-risk yung kanyang buhay at ng kanyang pamilya para gawin yan. Para magsinungaling lang. Exactly. And to be honest, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung iba pa sumunod. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng ng kanilang uniform. Yes, yung credibility ba? So, kina Dan Fernandez, hindi naman, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, hindi na natin yan natatanungin kasi halatang-halata naman. Hoy, Dan Fernandez,
The bold star actor. Oh, hindi ka pinapaniwalaan ni Cathy Binag eh. Ha? Ito opinion ko lang ito si Dan Fernandez, hambog na porma, yabang lang ang alam eh. 'Di ba? Ano 'yon? Parang una, hindi sila marunong sa batas. Nabababoy ang Congress. Exactly. You know, they're doing things na against it. 'Di ba? Sabi nga ng, may mga lawyers diyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. Correct. 'Di ba? Nagmamagaling sila. Meron the way they look at Senate and Congress, pag nag-iimbestiga sila, napaka-disente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko, tigilan niyo ako, wag niyo ako sisigawan. Ako, yari. Hoy, yari kayo. Diba, ano kayo, harassment yan. Diba? Kasi you don't do that. Tinawag pa naman kayong kagalang-galang. Diba? Honorable. Tsaka The sa honor Senate, is not yours. Sa Senate, medyo may isa doon na nagpapapangit ng imahe ng Senate hearing. Pangalanan mo nga. Wala nang iba kundi si Risa Ontiveros. Nako. Wala. Sa Congress naman, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. That's true. Kasi may nag-guest tayo, si dating Congressman Bagatsing ng Maynila. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara nung dating sila ng mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. So I think it's time. It's Wala na eh. Lahat na pinakain ng sa buhaya yan lahat eh. high time na mamili tayo ng talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung tayo ang pakikinabangan, no, ma'am? Kasi ang hirap na ng bansa natin. At ako, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili ho tayo ng mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan. Correct. Katulad na lang halimbawa, yung mga sinasabi natin, yung may mga nagawa na, yung katulad ni PRRD, katulad ng mga Duterte, si Senator Bongo, may mga nagawa na. At of course, yung tumatakbo ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy, na binabalak niya na gawing first world country ang Pilipinas. Sa tingin nyo, ma'am, posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, yung mamumuno sa atin talaga, may puso para sa mamamayang Pilipino. Tsaka ang intention nila is maganda. And ako, ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Kasi alam mo, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Di ba? Yung iba nga dyan, nakaupo, walang ginawa. Siya, ako naniniwala ko, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ang KOJC. Ako, naiiyak ako nung nangyari yon, yung nangyari yung siege and everything. Nakita ko yung solidarity nung mga members. At saka yung love and yung what do you call this? Yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So kahit kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And if you really have faith in God, kahit na anong gawin. By the way guys maraming mga nanonood ngayon. Okay? Paki-like naman at subscribe Don Mar TV ha. I-subscribe nyo para we have more to update. Okay? Kung magfa-follow kayo sa akin, kung magsa-subscribe kayo sa akin, marami pang mga ganitong topic ang pwede ninyong makita. Sa'yo ng mga subscribe tao dyan, guys, subscribe. Hindi sila mananalo. Lalo pat maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy, na-meet na po kita ilang beses, pero I wanted to visit you nga eh. Hindi ko lang alam, di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayaan. Mananalo po kayo, sure yan. Yun. Sama-sama tayong magbumisita kay Pastor Kibuloy. Yes, kasi diba? soon, ma'am, no, ilang beses na kayo nakakapunta kay Pastor Apollo Kibuloy kasama ng mga politician. Yes. Yun. Coach Oli, baka may follow-up ka lang. Si Miss Cathy, ang daming pasabog niyan eh. No? O dami talaga. Tinatago ito eh, na hindi pa nilalabas eh, no? Kasi ang pasabog niya ay tungkol sa droga at saka may pasabog pa siya tungkol doon sa mga
relo-relo. Meron akong katanungan kay Miss Cathy. Ano ba yung suot mong relo at ikaw ba ay in one time or na-experience mo rin na gumamit? Hindi. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. I don't like the feeling, yung nagnanam ka. Para kayong, alam mo yung pag nag-dentist ka, anesthesia. So yun yung feeling eh. Dun, kasi sabi nila, pag first-timer ka, dun muna nila ilalagay. Forward natin ha sa mga relevant na topic. So they did. Calcium, on no? veneers eh. Yeah. Chemicals yun, Yeah. no? Yeah. Family, okay yun. Walang You can problema. do whatever you want. Pero you know, trace the history. Yan. Dapat Diba? backtrack tayo. Ano ka before, then nung umupo ka, bigla namang ang bilis naman ng iyong flip ng iyong lifestyle, Kaya diba? sabi nga naka-Seiko watch Yes, pa lang pagpasok ng politika. Then after 2 years, Rolex na. Naka-Rolex na, diba? Yan ang hirap ngayon. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, meron pong POCC? PACC ba yun? Anti-Graft and Corruption, di ba? Ni Greco Belica. Nababantayan. Sa panahon po, yan ni Tatay Digo, I think every 6 months, i-mention talaga yung mga kongresista na nangungurakot. Hindi ko kalilimutan yan eh. Pero ngayon, wala pong nagbabantay. Kaya, sabi nga nila, ang mga gara ng kanilang mga relo, sobrang mahal. Ang kanilang mga sasakyan. Pero, wala naman tayong ebidensya kung walang mag-iimbestiga dito. Di ba? At saka, nasashock ako kasi I love watches. Yes. And, nagkakulay kayo naman. Yes. At saka, nagbebenta ako ng mga vintage watches before pa. So, alam ko yun. Nasashock ako, oh my gosh, ang mahal niya na, 14M. 7 million yung gano'n. Kaya nung nagpa-lifestyle check, isa ako dun eh. Alam ko yan. Talaga Di kayo PACC. Di kayo Yes. lulusot kayo, ha? Pero alam mo, ang ganda nung mga post mong yun kasi nagsitanggalan ng mga relo. Correct. Diba? Correct. Maraming salamat, Danilo Maribuhok. PACC pala. Wala na. Pero alam mo, you cannot. You cannot. Kasi, di ba, social media, even in Facebook, Yes. kahit i-delete mo yan, nandyan pa din. May mga pag na-share na yan, Yes, wala ka na magagawa. wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. But anyway, ang delikado dyan kasi yung mga nagigess namin dito, hinihingi ko yung relo. ay, yari ka ma. Hindi kasha eh. Hindi kasha. Maliit. But anyway, si Ma'am Cathy naman, sa sobrang sipag, din nakita niya kanina, dami ng designation. Afford niya na makabili ng mga relo. Oh, regalo naman to. Aminin ko naman. Di ba? Anyway, Jay, diba? baka may follow-up question ka regarding doon sa pinag-uusapan natin. Speaking of relo, Yun, oh. nung nakaraan, di ba, may nag-viral na parang naging mayabang, naging bastos na parang, bakit ko ibibigay relo ko sa'yo? Anong masasabi mo doon, Ma'am Cathy Binag? Jay ha, magaling ka talaga ha. Ito yung patungkol kay Bongbong Marcos ha. Sabi ko nga sa inyo, kapag ang tao, hindi talaga siya people person, o he may be or she may be born with a political family, but it's not in his blood or her blood to be, to serve the people, hindi niya maiintindihan yung ano ba, yung pagiging warm, Correct. and Magaling si Cathy Binag actually sa totoo lang. like what I said nga, na-meet ko kasi siya din dati, hindi talaga siya ganun, umiiwas siya sa tao. So, hindi siya ganun, 'di ba? Ayun nga. So, dapat ang ginawa mo doon, sige, bibigyan kita ng relo. Hindi lang to. Papadala kita ng medyo, relo. medyo katanggap-tanggap pa. Diba? Kasi yun, again and again, tayo, alam niyo yan for a fact, na itong mga to, mga bata yan, na nung nag-aral sila para maging police or militar. Wait yung part na nabanggit niya si Vice President Sara Duterte ha, na medyo patungkol doon sa video, okay? Hintay-hintay lang. Umpisa pa lang, bata pa lang, sa age na yan, nakaano na yung buhay nila. Nakasalang na yung kanilang buhay, inalay nila sa bansa. Yes. So, gaano lang yung relo
para ibigay mo. Even though, sige, mahal nga yun. Sige na, hindi na. Mahal talaga Nasa yung relo 4 niya that million time. ata yun. Mahal talaga yun. Ano siya, Nakita ko. bali 4.5. Yeah, Di mahal umano, talaga. di umano. Galing talaga ni Mama. Okay, so napag-usapan natin yung drugs, tapos ngayon nagano tayo. Kasi itong mga relo na to, pumapasok ito sa corruption. Yes, of Now, course. the question is, do you believe na mas rampant ang corruption nowadays compared to before? Sobra. Kasi lantaran. O paano mo nasabi lang? Nakita mo naman sa Congress, di ba? Parang may fashion show. Ayun. Di ba? Parang status quo, fashion show. You know, dapat nga ang sinusuportahan nila yung sariling atin eh. Ayun. Local designers. Pero Diba? Sa madaling salita, ang Malacanang sobrang sosyal ang mga Malacanang, mga nandyan nakatira sa Malacanang, sobrang sosyal nila. Pero ang taong bayan, kawawa. Di ba? Kaya nga, di ko maintindihan itong mga supporters ni Bangag. Bakit nakasuporta sila dyan? Para lang sila sa mga mayayaman eh. makikita natin yung mga hindi ko nga mabanggit yung pangalan kasi wala naman kami noon. Yung mga Cartier, Tides, ano ba? Cartier, Chanel, Christian Louboutin, di ba? Yun. Yves Saint Laurent, mga ganyan, di ba? Knowing na yung tao na nagsusuot doon, dati nagtatricycle lang yan eh. Ganun. Pero after a few years, ayun. Iba na. Teacher by Customized teacher. Parang teacher ata yun. Tapos yung sapatos, Gucci. Magkano yung Gucci na sapatos? Flowing. Nasa 60,000 o 100,000. Diba? Kung ikaw ay normal na tao lang, o ordinary tao, Yeah. hindi ka makakabili ng gano'n. Kasi yung 100 or to 60,000 mo, dadali mo na lang. Ako halimbawa, politiko ako, yung 60,000 ko na yun, marami nang mapapakain yun. True. At saka, magkano ba sweldo nyo? Oo, Per magkano ba month. sweldo? Magkano sweldo nyo per month? So, doon na lang. So, simula nung umupo siya, tingnan nyo magkano yung gamit niya. Yes. Paano niya binili, di ba? At meron pang isang ito naman ay hindi naman hindi naman pinatotohanan talaga. So ito ay ginawang biro ni Pulong Duterte na kada hearing daw ng mga yan ay bayad sila. Nako. May nagsabi din sa akin yan. Naku po. Sino Totoo kaya naman nagsabi yan. ko? Mga kasamahan din nila. Ayan. Ay, grabe. Kasi hindi naman yan lahat pumapabor eh. Oo. Hindi lang sila nagsasalita. Maraming hindi pabor. Hindi lang sila nagsasalita Yeah. kasi natatakot sila Yes. or sa pakikisama siguro. Yeah. Pero kung ikaw, ma'am, no, Dr. Nor Fatima D. Alonto. Hello po, shout out po sa inyo. ikaw politicians, the reason why you're there to serve the people is to serve the people, not to serve yung kasama mo, congressman. Yes. Sabi ko nga, hindi ka talaga pwedeng tumakbong politician kapag kapag umupo ka dyan, tas may ginawang mali yung malapit mong kaibigan or kapamilya mo, tapos poprotektahan mo. Kasi may maling ginawa. Dapat, pag upo mo pa lang, ikaw, you dedicated your life and your loyalty sa mamamayang Pilipino. Yes. Correct. So, pag gumawa sila ng hindi maganda, dapat sila pa mismo mag-deliver. O, eto po, humingi po ng tawad ang aking anak or humingi po ng tawad ang aking asawa, pinsan, whatever, at aking kaibigan. You know, ganun. Yun ang integrity tsaka prinsipyo. Yes. Yun sa akin. So, huwag kayo umupo dyan. Kapag meron din akong friend, tatakbo siya. Ay, Kati, ayoko muna kasi tatakbo ako, baka hindi kami bigyan ng budget. Guys, ilabas nyo sa social media, i-booking nyo. Yes. Kasi, at least, hindi kanila yung pera eh. Di ba? True. Hindi pwede yun, mali yung ginagawa nyo. But huwag kayo matakot, sila matakot sa inyo. Tsaka ito, ma'am, no, hindi na nila kasalanan kung hindi sila bibigyan ng pondo. Yes. Sabihin mo lang, social media, wala tayong magagawang ganito kasi hindi tayo binigyan ng pondo ng Speaker of the House. Kasi Yes. yun naman ang talaga nang gagaling. Yeah. So, hindi sa'yo para magalit yung taong bayan na hinahawakan mo. Eh, kung ikaw may paninindigan, ganun gagawin mo. Pero siyempre, kung talagang gusto mo ring sumubi, Yeah. kahit pa paano, Tsaka, syempre, gustong kumita. Yun. Di ba? Yun naman, let's be yung katotohanan, di ba? Hindi, yung iba kasi, ma'am, kaya hindi din siguro makapagsalita kasi may mga iniingatan silang kaso na mabubunyag. Katulad lang yan. True. Yung ibang mga congressman dyan, posibleng walang mga kaso yan. Yung iba nga dyan, may bali-balita, may child abuser, may sangkot sa Convicted. scam, may convicted. So, baka inaano nila na hindi ko pwedeng kalabanin to kasi baka kung si Pastor Apollo, si kay Buloy nga,
4 na taon nang dismiss yung kaso. 4 na taon nang wala na yung kaso pero binuhay pa. Correct. Eh sila, sa kanila pa kaya pag kinalaban nila. Well, alam mo, solidarity yan. 'Di ba? Kasi kung ginanyan sila, magsalita sila kasi nandito naman kayo, nandito tayo. And mamamayang Pilipino. Kasi isa lang sa kanila magsalita, dalawa sa kanila magsalita, magsabi talaga. Maglalabas. Lalabasan yan, sunod-sunod yan eh. Which is what happened to Colonel. Tsaka katulad nung hearing, di ba? Yung mga silent majority, nawala yun, hindi natin naririnig. Pero nung nagsalita si PRRD, naglabasan sila, gumulo na naman yung social media, di ba? Correct. Babalik tayo kay Pastor Kibuloy, no? Sa tingin nyo, may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas? Oo naman. Kasi disciplinarian siya. And again, ang kanyang base ng kanya... Ako, sagot ko yan ha. Very qualified si Kibuloy. Very qualified. The exhibit is ang yung KOJC. Kung paano naparating ang KOJC na magiging world class. First at world class yung dating ng KOJC. Pwede rin niya gawin yan sa Pilipinas. Yung root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Then nakita niyo naman kung paano niya pinalaki ang KOJC. Yes. So ako nga Ayan, si Erlinda 60 Mix Vlog nagre-remind na po na to like and share. Yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about him, ano mo ba napatunayan nyo na para pintasan nyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kibuloy? Diba? Parang yun, sino yan? Si Risa Hontiveros, di ko nga siya matawag na senator eh. Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si Distress Mother, sinulatan sila nun, hindi niya nila pinakinggan. Eh di ba dapat for the women sila? Correct. So how can you're not even Hindi, Katibinag, pinipili lang nila kung sino yung tutulungan nila eh. Hindi ka dapat dyan. Sa totoo lang. Samantalang si Pastor Kibuloy, ang daming natutulungang mga ang daming bata. natutulungan. Tapos Hindi lang mga bata, kahit hindi ka kasama sa miyembro ng kanilang simbahan. Totoo. Alam nyo, pag nagsama-sama yung mga candidates natin sa PDP laban, sila Senator Bato, Senator Bongo, tsaka... Philip, Salvador. Ayan. Basta yung nasa PDP laban na galit sa korupsyon at galit sa droga, may posibilidad, yung tinanong ko sa inyo kanina, kung pwede ba maging first world country ang Pilipinas. So pwede, no? Pwede. Kasi ang kailangan lang naman natin yung may political will, exactly. katulad ni PRRD. Yung mga sumusunod kay PRRD, katulad ng sa PDP laban, sino ba iiduluhin yan kundi si PRRD, kaya nga sila nandun. So kung yun, ng mga iboboto natin, may pag-asa siguro tayo. Yes, alam mo, ang Pilipinas naman, may sistema naman. Ginugulo lang yan ng korupsyon. Maganda naman ang natin, yung sistema natin. Di ba nga, kaya nga tayo na-colonize tayo ng different country, dapat ang ganda-ganda natin. Yes. Kaso nauunahan lang, pag nailantad na, tapos yung leader na nandyan, mukhang pera. Diba? Doon nagsisimula. Kaya nga yung korupsyon yun, bilyon-bilyon. Kasi nga naman, yung mga nakaupo, bilyonaryo. Tsaka hindi lang bilyon. Senyorita Punyeta, shout out po sa inyo. Trilyon. Oo nga, trilyon na pala. Sorry. Nag-upgrade na po sila. Oo nga. Grabe, oh no? my gosh. Ito, Miss Cathy. Ito alam ko, inaabang. Sabi ni Senyorita Punyeta, taga Gloryville ng Silangan, San Mateo, Rizal. Shout out sa inyo. To ng marami. At ang sarap ng kwentuhan. Bitawan mo na yan. Ang sarap ng kwentuhan namin kanina sa conference room. Pero meron ba tayong aabangang pang pasabog galing kay Miss Cathy or kung kanino man? Meron pa bang May video ba? video? Hintayin nyo lang si VP Sara. Yun! Narinig nyo yun? May video ba? May video ba? Tinanong siya, pero anong sabi niya? Hintayin lamang natin si VP Sara. Madam Vice President, talagang hindi na po kami makapaghintay sa video na yan. We are excited to see the video. Uulitin natin ha. Uulitin natin yung sinabi ni Cathy Binag. At ang sarap ng kwentuhan. Bitawan mo na yan. Ang sarap ng kwentuhan namin kanina sa conference room. Pero meron ba tayong aabangang pang pasabog galing kay Miss Cathy or kung kanino man? Meron pa bang May video ba? video?
Hintayin nyo lang si VP Sara. Yun! Ayun! Ano yun? May tinanong ka kanina eh. Tungkol sa love life eh. Oy, Oo. Tanong mo sa kanya ngayon. naiya ako, may camera. Ako na, kung single si ma'am, si Ma'am Cathy Oh. Single ba si Ma'am Cathy Binag? Single ako. Nako, ayun o. Yung mga nanonood natin dyan, o. Kung gusto nyo lang single, i-share nyo na itong live natin para marami makapanood. Hindi, joke lang. Alam mo, ang saya dito fun. Kasi dati sabi ko, parang ayoko mag-guest sa kanila. Gusto mo maging ba na teras, ma'am? Why So not? ayan So yun lamang po kasi medyo yung kwentuhan nila ay medyo parang masaya na. Kasi ito namang mga banateros ayaw naman nilang i-interview ng paulit-ulit yung same question na naitanong na ni Maharlika o naitanong ng ibang vloggers. So syempre, paiba naman, no? Pero at least naitanong. So talagang aabangan natin yung video na yan. Kasi po, si Vice President Inday Sara Duterte, alam natin kung yan ang mag-re-release ng kung anong pasabog, totoo yan. May ebidensya yan, no? At nakapagtataka, bakit alam ni Cathy Binag na merong videong hawak itong si Vice President Inday Sara Duterte? Okay? So yan ang kaabangan natin. Kasi kung matatandaan natin, sabi rin ni Vice President Inday Sara Duterte na meron siyang 5, di ba? I think that was 5. Meron siyang 5 na mga ginagawa ni Bongbong Marcos na posibleng this will be an impeachment case. Okay? Meron siyang, alam natin, abogada itong si Vice President Inday Sara Duterte. Alam niya ang batas, 'di ba? Pero si VP Sara, hindi naman ito ugali kagaya ng mga tuwadkom na very desperate. Si VP Sara po ay hindi po desperada na ibubulgar niya, hindi kasi ugali ng mga Duterte na mangangaway, yung mahilig mang-away. Okay? So sa mga revelasyon ni Cathy Binag patungkol dyan sa video na ilabas na ni VP Sara. Yan po ay matindi yan. Sa tingin ko meron talaga yan sa totoo lang. Alam kong napanood na ni Cathy Binag ito. At Cathy Binag, no? Tanda-tanda pa namin ng mga taong bayan ang sinabi mo na meron kang hawak na USB, mga ebidensya sa mga sinasabi mo. Okay? Yan po ay aabangan ng Donmar TV. Okay? So guys, maraming salamat po dito sa mga nanonood ngayon. Libre po kayong mag-comment at saka mag-react sa ating vlog ngayon, no? At pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? At may nabanggit pa kasi dito si Cathy Binag na kumakalat rin, no? Kumakalat rin na patungkol dito kay Cheese Escudero. Okay? Teka muna kasi hindi natin narinig yan. Okay? Hindi natin narinig pala yan. Tapusin muna natin itong video pala. Nakalimutan ko ito sige. Baka meron pang i-reveal patungkol dito kay Cheese Escudero. Alam mo kasi ma'am, hindi kami plastic Alam mo, di ba? I mean, hindi ko man nilalahat. Meron kasi mga mainstream na may mga bossing yan Yes. Kuha lang ng kuha yan. Pag hindi naman pumayag yung bossing nila, wala silang magagawa. Tapos scripted yung iba, no? Hindi ko na sila pangalanan. Dito, wala. May binigay mo kami sa yung script, ma'am? Wala. I like Hindi ko rin it. Ako lahat pinagbabawalan. ng ano ko, ganon. Hindi, ayoko nang ini-interview ako na yung may script. Yun talaga. Everything I want kasi gusto ko talaga honest. Kasi nakikita ng audience yung kung totoo. You know? Please, kita ni ma'am, di ba? Walang bawal, walang walang script. Ano ba Bawal. Bawal. Pati nga kung single siya, tinanong ko na di ba? So sabi ko, anong pwede natin pag-usapan? Lahat. Yes. Are you single? I have a wife. My wife is there. Okay. Si Coach Oli, di ko alam kung Ako, May single mga ako, anak po bata pa ako. Okay. At may dito, yung floor director natin, sana ma-invite natin siya ulit. Sure.
Yun, sure. ha? Anytime. Kay Ma'am diba? Cathy Binag na mismo nang galing. Anytime diba? daw. May May babol tanong pa si pala akong tanong. Kasi parang hindi ata naitanong kanina. Sige. Ano masasabi niyo ho dun sa ipapatong di umano na kaso or ipapataw kay BP Sara na plunder? Ano Ayan. kaya masasabi niyo dun? Ibang issue rin yan. Patungkol dun sa 123 million confidential fund, DepEd, gano'n. Alam mo, ako masasabi ko dyan, kung binubuksan nyo yung confidential fund ni BP Sara, buksan nyo din lahat. Mismo. 'Di ba? Kasi kung kine-question nyo siya, lahat ng may confidential fund, buksan din natin. 'Di ba? Hindi pwede kasing ano yun? Naka-center kayo sa kanya. Yes. Correct. Hindi pwedeng ganon. And kung gusto nyo ng magkaalaman talaga, so yung kay President BBM, buksan nyo rin yon. Sa lahat ng maraming politician, marami dyan eh. Speaker Romualdez. Yes, And Speaker the rest of the Romualdez and gang. everybody. Exactly. Oo. So kasi, ang dami niyong tanong, pero hindi niyo pinag-uusapan yung PhilHealth. Yeah. Hindi niyo, ayaw yung i-open up yung... Kita yung flood control project. Wala na. Yung ano niya, yung nature na naglabas. So, yan ang pag-usapan nyo. Na-fact Gumawa check. kayo ng batas. Di ba? Anong ginagawa niyo dyan? Ginagamit niyo yung Congress for useless things, useless matters, sa totoo lang. Correct. At parang huwag tayong magkasya, mga kababayan, no? Huwag tayong magkasya doon sa mga salita lang. Kasi from the very beginning, 2022, lagi nating naririnig yan, pero hindi naman natin nararamdaman. Hindi natin nararamdaman. Kaya sa mga susunod na eleksyon, kung kayo po ay may balak pang bumoto, piliin po natin. Lagi natin yun, ang keyword lang dyan, resibo eh. Etong tao na to, na tumatakbo, meron ba itong nagawa doon sa komunidad? Kung halimbawa, first time niyang tumakbo bilang politician, meron ba siya nagawa doon sa komunidad na kinabibilangan niya before politics? Correct. Kung may nagawa siya doon, hindi imposible na may magawa rin siya sa pagiging politiko. Yun. At masabi. ito, may tatanong tayo kay Miss Cathy. Kung magiging presidente si BP Sara, ikaw sana gawing cabinet secretary ng Tourism. Tourism. Maganda yan, no? Whitey Rodel. Oo, from Whitey Rodel. Well, let's cross the bridge when we get there. Ayun, Pero no? sa totoo lang, we have so many to offer. So much to offer in yung country natin. We have the best beaches. Yun nga nandito ako the last time. Sabi ko, ang dali-dali. Kung kung ako magiging tourism secretary, yung service ng Hong Kong, na-experience yun, di ba? Ang bilis. Nagsha-shopping ka, iwan mo lang sa store, i-deliver sa hotel mo. You don't need to bring it. Di ba? Yes. Tapos multifaceted kasi like different countries sila ang dami lang pagkain. Tayo colonized tayo ng different country. Spain is a good one. The Spaniards for Yes. 420 years. Tapos Asia, then European and everything, right? Tapos yung discipline and cleanliness ng Singapore. Lagay natin dito yon. Lagay natin how they do it. Yung Japan, yung kanilang, ang tawag dito, yung pagiging honest and transparency nila and cleanliness pa rin. Yung pagkamagalang ng Japan. Yes, oo. So, we have so many things to offer. Look at Bali. They don't have, hindi magaganda yung mga dagat nila, pero 80% of their, yung pinagkukunan ng kanilang pinagkakakitaan ay turismo. So, we can do a lot. Yes. Dami Kasi natin ito, paggagayahan. Sobrang dami. Ang Huwag na dali. lang tayo lumayo eh. Yeah. Peace and Order of Davao. Yes, that's true. Diba? Voted as siya sa Second, in the yes. world, diba? Second, sa Southeast Asia. Diba? At nag-first pa yun, ha? Yes, Nag-first of course. pa. Pa dati. So, may sumira lang, kaya naging second ngayon. So, hindi na kayo natin kailangan pang lumayo pa. Sa Davao na lang, una-una, yung... tsaka hindi lang sa Davao. No? Sa Kingdom. Isa pa yan. Kailangan sa Pastor Glory Paul, Mountain. Sa Glory If Mountain. you can go, Yeah. nakapunta ka na po ba sa Glory Mountain? Or Yes, nakapasok ako one time. Parang paraiso, di ba? Ang cute, di ba? Ang cute-cute. Parang Actually, paraiso. nakukitan ako. Ay, sige ma'am, pasyal tayo doon, lalo sa Kingdom ngayon. Ako, Oo. Ayun. Actually, I promised na I wanted to visit them one of these days. Okay. Kasi nga yung nag-siege Ayan, no? sila, sobra akong Yan, no? Yan, ang ganda naiyak yun, ako talaga dun sa nangyari. Tapos di ba yung after, my God, how can you, yung parang yung talaga yung faith nila kay God, yung after yung niyakap lang nila yung naiyak na. Iyakin ho ako eh. Naiyak Yung- siya talaga. Umiiyak talaga siya. Kasi talagang yung pag yung di ba parang after nung ginawa ng mga tao, tapos biglang
Yayakapin mo lang. Niyayakap Alam mo nila. yun, sorry. Yun ganyan yung turo talaga. ni Pastor eh. Yun po Yung yung turo ni Pastor. love your enemies. Love your enemy. Yeah, Tsaka, ako ata sasaksakin. let's go. Lord, sorry. Let's Parang go si back. ano pala Umiyak to na eh. si ma'am. Let's go back to tourism. Sige, Parang paiyakin si pa ano, natin. parang si- Paiyakin. Wag, Wag. ang babae. Parang si Oo. Boss Dada. Papaiyak ka na babae, ha? Sasaya yun kasi Oo, Tears kasi- of joy. umiiyak siya sa Kasi di saya. ba, saan ka nakakita nun? Nakita nyo na araw-araw yan, how many days? It's not, hindi yan joke ah. Yes. Dano Tapos kami. both side yun, yung mga police, tsaka ano, tapos nakikita mo, meron pa ako nakita yung binatuta. Yes. Actually, Ay, kaya nako. siya naiyak dati sa miracle. Oo, kasi Loving for your me, like, enemy talaga yung is a kapag yung miracle. ano ka talaga, yung, doon mo makikita na yung pag talagang yung Diyos talaga, yung God-centered yung buhay mo eh, no? Yung I want that. Sabi ko, parang sarap maging member ng KOJC kung magiging ganyan ako. Nakuha mo yun. O, pengi, sorry. So dugtungan ko lang yung sinabi ko kanina mapatungkol doon nga sa kailangan ni-adapt ng gobyerno no na maaaring gawin pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Katulad lang ho niyan, napakahalaga ho nung yung mga wiring kasi yan ang pinagmumulan ng Isa pa sunog yan. eh. Yes. Kadalasan sa Luzon, yung Luzon tuloy. Lumusong. Sa Luzon, no? Baha kasi, kaya Oo, Luzon. Hindi, pinapatawa ko lang si Ma'am Cathy, umiiyak eh. Oo. So sa Luzon, di ba? Kadalasan ng problema, sunog dahil sa mga wiring. So tignan nyo sa Davao, sa KOJC, di ba? Kung makikita nyo pala sa mga video namin, sa video ng SMNI, wala ho kayong makikitang mga Walang wires wiring, dyan, Yeah, wala ho kayong makikitang mga Ayan, samot-saring Magklase, no? mga kontador or Grabe. mga wire na makikita nyo sa daanan. Kahit po kayo mismo yung pumunta sa Davao, wala ho, kayo mismo magpapatotoo na totoo ang mga sinasabi namin at buhay po kaming mga testigo dyan na talagang yan dapat ang i-adapt ng gobyerno natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayan. Dyan sa Davao talagang #1 destination. Napakaganda, napakalinis, ang babait ng mga Ayun sabi ni Seiya Senpai 922 likes. Kunti na lang guys, aabot na tayo ng 1K likes. Ayan, maraming salamat Seiya Senpai, yung ating moderator. tao. Kahit madaling araw maglakad, Yeah, same. walang mangyayari. Mag-like na po tayo at mag-subscribe dito sa mga hindi pa nakasubscribe nating mga audience. Sa'yo. At isa pa, sa tourism, turismo na rin naman pinag-uusapan natin. Dapat talaga yung mga nasa turismo, yung mga ganito, mga gaganda. Kasi kagandahan ng Pilipinas sa pinapakita natin. But anyway, May puso, may- at saka I've stayed in Davao for 10 years also. Okay? So, I've seen the safety, yung safety, yes. yung discipline. Alam mo talagang, ang ganda kasi yung pag-partner, yung leadership and management. Maganda Ayan. yon. Or speaking of tourism, yung video ba? Yung video, Yung video ba, sa tourism, galing sa labas ba ng Pilipinas? Ang kulit talaga nitong si si Coach Oli, makulit talaga yung video talaga yung laging tinatanong. Kaya excited na eh. Nakuha o sa Pilipinas? And second question, kailan ba ilalabas siya ni VP Sara? Kasi alam ko yan ang inaabangan. Gigil na Correct. gigil ka lang sa video. Hindi. Kasi Kahit ang ako daming... gusto ko na rin makita yun eh. But anyway, lahat naman tayo nag-aabang dyan eh. No? But anyway, speaking of... Uy, dun ba't sa sagutin muna natin? Sabi ni Mirna Magno, yung ating moderator, Happy Sunday everyone sa lahat ng mga nanonood sa Donmar TV. Enjoy, relax sa inyong pamilya dyan. Kailan mo ilalabas, ma'am? Sige. Hindi, yung yung unang question, kung sa ibang bansa ba galing ang video or sa Pilipinas? Gina Eugenia Aninon Aquilina. Ayo, maraming salamat, Ma'am Gina. Alam mo, hintayin nyo na lang. Sabi sa inyo. And then, eh. dapat ang tanong mo sa akin, ilan? Ay! Ilang po video yung yan? na hawak ni Hintayin Bibi na Sara? lang natin. Ganon din lang sagot. Niloloko ako nito si Miss Kat. Dapat yun ang tanong mo sa akin. Ganun But din. anyway, balik tayo sa tourism. No? Kasi napaganda pag-usapan. Kasi yung bansa natin, kailangan dayuhin na uli. Kasi natatakot na naman yung mga yung mga banyaga, yung mga turista, natatakot na naman. Kasi nung kailan lang may na-kidnap, di ba? Na Yes. foreigner. So now, balikan natin yung bakit tayo kinolonize ng Amerikano, Hapon, tsaka iba pang mga bansa. Dahil mayaman ng Pilipinas. Exactly. We have a lot to offer. Kaya Yes. nga tayo sinasakop Sobrang ng ibang yaman. bansa. Kasi Ninakaw ang ating kayamanan, mga minerals na, natural minerals natin. Mayaman tayo sa natural resources. Exactly. Kaya nga tayo nila sinakop. Kaya dapat maganda talaga yung pamamalakad ng turismo at syempre yung
hindi na mamanduhan. Kung yung may Yes. utak talaga para sa turismo. Yes, dapat Kung halimbawa, ikaw ma'am, ganito. Ikaw ang magiging tourism secretary. Paano mo mailaalapit sa mga turista ang magagandang lugar natin sa Pilipinas? Well, number one, safety muna. Safety. Cleanliness, safety. Service. Tatlo lang yan. Cleanliness, safety, and service. Kasi, Davao. di ba? Oh, exactly, di ba? Para kasi, kapag pag nagka-travel kayo, anong gusto niyong punta? Anong masarap dito? Tapos yung service, di ba? Parang pag maganda yung pakikitungo ng tao sa'yo bilang turista, tapos you feel safe. Di ba? Babalik at babalikan ka. Yeah. Para sa akin na lang yung linis unang-una eh. Yes. Kasi doon na Yun nga, parang doon na cleanliness. nagsisimbolo lahat eh. Yes. Kapag malinis ang isang lugar, may yano mo na talagang disiplinado ang mga tao. Pangalawa, yung sa pagkain, alam mo na yun kasi yung mismong lugar nga nila malinis na eh. Paano pa kaya yung pagkain? At higit sa lahat, yung kaligtasan. Alam mo, doon pa lang, kung lahat ba ng mga tao doon sa lugar na yun, kung mga Mabubuti. masasama ba yun, may malilinisan or parang mamimaintain ba nila yung ganong kalinisan kung ganun sila kasama. So, ibig sabihin, doon nagsisimbolo lahat ng na yun sa kalinisan. Kasi Ma'am, di ba? nasubukan mo nang kumain sa CR? Sa CR? Hindi pa. Parang naisip ako. Yung tanong ni Coach Oli, nagulat ako. Napaisip ako sa tanong. Ako nga, hindi pa ako. Sorry. Hindi kasi alam mo, yan yung isa sa turo ni Pastor na nabalitaan ko. Yeah, tama yan. May ano po yun, may connect yan. Ang kanyang CR sa kanila, kailangan matuturing na malinis kung kaya mong kumain. And Oh, that's a napatunayan good one. namin yan. Oo it's a good model Ganun po, sa pag napunta ka, Kaya, iboto natin si Pastor this coming election. Ha? KOJC is the exhibit, guys. Magaling yan si Pastor. kasi nakapunta na po ikaw sa KOJC, no? Pero, kami kasi nagstay doon ng more than 1 month. Kami nagstay doon, no? Sitse. Lahat ng parte doon, CR, kusina, lahat doon. Kahit saan ka magpunta, malinis, mabango. Yun, ako, ganon. Malinis at mabango. Ayan, sabi ni Sia Senpai. Salamat guys. 1K likes na po tayo, palakpakan. Yan. Kasi kapag makikita mo sa, pag nakikita mong malinis talaga yung tao, in and out, alam mo, yung kalooban nun. Malinis din. Malinis. Diba? Tsaka Pero yun eh. alam mo, meron ding peking malinis eh. Yung si Dila, tsaka hubad. Naglilinis-linisan lang eh. no? Sino yun? Si Dylan? Hindi ko ata alam yun. Si Boy Dila. Si Kong Dila. tsaka- Si Boy Dila. Abante. Ay, Oo. Yung lumabas yung dila. Oo, But diba? anyway, Anyway. Coach Oli, baka may, tanungin mo pa si ma'am. Oh. Kanina, ang dami mong itatanong sa taas. Kaya naubusan ka. Na-starstruck ka, no? hindi kasi, alam mo, sa katunayan, kulang yung 1 oras sa atin dahil ang daming pwedeng itanong kay Miss Cathy. So, balikan natin yung Congress. Ayan kasi. Congress o Senate here. Oo, kasi mainit sila at gusto rin nila, parang nainggit. Nainggit kasi bakit sa Senado, parang gusto nilang pag-usapan din dyan sa Kamara, no? Sa tingin mo, kailangan pa ba yun? O i-play na lang nila, kunin na lang nila yung transcript sa Senate? Kung gusto lang naman nilang gumawa ng batas, pwede na yun. Hindi, tigilan yun No need. Nagawa na mas nakakataas na, magka-level naman, but kasi yung nandiyan sa committee nyo, walang alam sa batas, most of you guys, and kakainin lang kayo ng buhay ni Digong. Yes. Ni President Duterte, at baka pagpunta niya dyan, handang-handa siya, baka may ilalatag siya mga sikreto nyo. Di ba? Hindi, alam nyo, para sa akin, wag na rin talaga. Ako, Kasi wag na. kung eto na lang yan ang hirap sa inyo, dyan sa Congress. Masyadong mataas yung tingin nyo sa sarili nyo eh. Kung Senate nga, dinurog eh. Kayo pa kaya? Correct, correct. Ano pa bang kailangan na mga pag-usapan nyo doon? Na bakit kailangan... Yan si J. Guevara TV. Moderator rin yan ng Donmar TV, itong si J. Guevara. Okay? Kaibigan natin ito. Mag-subscribe rin kayo kay J. Guevara TV. Magaling itong vlogger rin na ito. Pag-usapan nyo dyan, sa Senate nga, hindi na nga halos umubra doon. Ayaw na nga umalis si PRRD. Correct. Diba? So, para sa akin, hindi na kailangan pang
pag-usapan yan sa Congress yan. Speaking of Senate and Congress, Miss Cathy, I know it is early to ask you this question, pero meron na buo kayong line-up ng inyong mga iboboto bilang senador? Ako merong 5. Yung bago sa akin Kasi given na yan sila Senator Bongo tsaka sila Bato, anybody. Ako gusto ko talaga, unang-unang senator ko talaga, nakikita nyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Sobra ko siyang love for... Don't forget Congressman Marcoleta, iboto rin natin yan. Gusto rin namin yun. Actually, nung... sorry. Nung last election, kung tumakbo siya, iboboto ko eh. Sayang, hindi siya tumakbo. Talagang may paninindigan. And you know, ano siya like nung sa Congress, she's really trying to protect his fellow congressman. Yung parang kinokorek niya. Pero rather than listening to him, tinake nila bad. Yung parang tinake nilang masama. And he's a lawyer. He knows what he's saying. Yes. And he's been there for how many years? Parang 20 years na. Di ba? Parang ilang presidente, vice president, ang dami ng pinagdaanan. You know, yung mamang yun, Chems Vlog, please. Shout out sa iyo from Butuan City, Chems Vlog. Shout out. Maraming salamat. Welcome to Donmar TV. Na yun, yung principle nun, yung integrity nun, buo yun eh. Mga bagong moderator, keyboard warriors natin. As a politician, you know. At higit pa dun, ma'am, hindi biro yung ginawa ni Congressman Marcoleta. Yung tinatanong niya about sa 6 trillion. Oh, yes. Hindi biro yung kaya talagang bumilib din kami dun sa kay Congressman Marcoleta. May paninindigan. Then yung yung second ko is yung second kong narinig si Doc Willie. Doc Willie. Yung Doc Willie. Ako naman, the reason why I want him, kasi nga, because of what's happening in PhilHealth. Yeah. And a person who's yung parang nagkasakit siya, then he experienced it. As in talagang very devoted siya with health Virginia Malonzo, hello po, atong ating moderator. thingy, di ba? So I know that he will do good. Yes, kasi number one, yung health system natin sa Pilipinas, worst talaga. Yes, Grabe. exactly. Diba? Katulad ng sinabi ni Doc na muntik na ako mamatay kung hindi ako nadala sa Singapore, baka wala na ako ngayon. True. And those are the main and basic nga yan sa atin, especially sa mahihirap. Yes. Ang daming mahihirap. And it's sad. Kaya nga yung budget natin, di ba, ang sabi nga na 45 billion lang ba kailangan para malibre na lahat, mabayaran na lahat. But rather doing that, kinuha nila yung fund na yun. Yung funds na yun, nilipat pa. Diba, how can you do that to yung mahihirap, diba? Ma'am Vivian Bordeos, maraming salamat. Tsaka ang problema, ma'am, yung sa At God bless rin sa inyo. health yun, di ba? Sa Yes, health. Pero yes. bakit mo dadalhin sa bridge? Exactly. Sa tulay. So parang saan ka po? Bakit? For what reason? Kasi Yeah. ano yun ng tao para sa health. Dadalhin mo sa tulay. Yeah. Tas yung third ko, yung nag-declare si Attorney Vic. Rodriguez. Yes. Kasi yung si Pastor Kibuloy, nung may nangyayari sa KOJC, talagang sasabi ko, sana tumakbo siya. Tumakbo talaga siya kasi may boto siya. Ang dali lang manalo for para sa kanya. Tsaka marami siyang He napanalo deserve it. Exactly. ng mga Kung kaya niya politiko. panalo yung mga iba, kaya niya panalo yung sarili niya. And he deserve it more than anybody else. You know? So, sa akin yun. Tapos yung pang ko nga, Pastor Kibuloy, yan, 5. Kong Marcoleta, Willie Ong, kasi sila yung nagpahayag agad eh. Tas, kasi nalaman ko na lang si Pastor Kibuloy nung nasa siya, sa Manila Hotel. Yeah. Nagulat ako, tumakbo pa nga ako. Di ba remember? Naiyak Nagpa-picture pa ako ako. kay ma'am. But So anyway, kulang pa. Marcoleta, Pastor Kibuloy, hindi ka pa kumpleto. Attorney Di Vic. ba? Kulang pa. Kulang pa. Vic. Yung isa ko, Perlas Vlog, shout out from Manila, Philippines. Hello po sa inyo. also si yung magre-represent din sa entertainment industry. Si Iniisip ko, Jimmy. si Jimmy God bless rin Janet Ligan. Bondok. The reason why, sabi nga nila, Attorney. bakit siya? Eh di ba, hindi naman siya nakikibakaw. Sa James Glynn, common. Donmar Idol pa, shout out po. Shout out po sa inyo, James Glynn. ko secretly tumutulong yan. Tapos second to that, sabi ko, kasi chinek ko rin naman, naghanda siya. Attorney siya ngayon. Nag-aral Abogado siya. siya ngayon. Hindi man, bagong lawyer man siya, pero at least, alam mo yun, tuloy-tuloy siyang mag-aaral about it. And you know that he has good intention kasi nag-aral siya eh. Tsaka mahirap yung ginawa niya, mama. Yung mag-aaral ka sa gabi, tapos magtatrabaho ka sa umaga. Kumbaga, yung dedication mo nandun. Yeah. What more pa kung
magtatrabaho sa Yeah, isang lugar. pupuntahan ko siya actually kasi gusto ko siyang kausapin. Ayun, Gusto ko, I want to learn more about it. baka Ganun kasi ako. Ma'am. Kasi naging guest din namin. Napakatalino. Mag-request ka, ma'am, let me be the one. Punta Idol na tayo idol sa na ano yan. niya. Punta tayo dun sa kanyang Idol na restaurant. idol ko yan si magaling. Attorney Jimmy Bondo. Kaso nung time na yon wala ako dito nun eh. Ayun. Kaya hindi Wala ko siya tayo dito. nakita. Wala tayo Ay, dito. pati rin ba ikaw? Wala ako dito. Kasi pangarap ko yan na makita ko siya. Kasi Nakasama idol din- na idol ko talaga. Nakasama na yun, yung mga kais ko dati, na kumakanta talaga siya sa mga gatherings. Kaya si Coach Holik, magkakasama kami. But barkada niya ni Coach Jimmy Oli. Bondo. Yeah, si ano. So bago tayo magtapos, ayaw man natin magtapos. Kailangan Kulang na tayo sa oras. Pero abangan ninyo, part 2 kay Miss Cathy. Ayan. Pala desisyon na ako, no? Dinesisyon na ako. Banateras. Wala teres. But anyway, bago tayo Walang magtapos, sweldo. I'm willing to with Ayun. you guys. baka, Para sa inyo. Oo. baka mayroon po kayong ma'am, last message sa ating mga kababayan, sa mga umiidolo po sa inyo. At alam ko, marami ka ng fans sa Facebook. At yung mga aabangan kay Miss Cathy. Iyan. Sige po, take it away, ma'am. Well, ako, ang hinihingi ko lang sa mamamayang Pilipino, again, maging matalino tayong pumili ng ating susunod na mga leader sa ating Correct. bansa. Para to sa kinabukasan ng ating pamilya at ating mga anak. And wag po tayo magpapaniwala sa puro salita lamang. Dapat makita natin sa kanilang gawain. And tingnan niyo kung may mga nagawa dyan sa lugar ninyo, ang inyong mga binotong leader. And patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na tayo'y gabayan. Kasi hindi tayo magkakamali kapag tayo po ay nanatiling may faith sa Panginoon at hindi magsasawang itiwala ang ating buhay sa Kanya. Okay, so maraming salamat po dito sa itong programa ng Banateros na nakapag-voice out po itong si Cathy Binag sa patungkol po sa mga nangyayari ng gobyerno ngayon. Di ko lang alam kung saan ko yun nakita yung patungkol kay Cheese Escudero. Meron kasing mga vloggers na kino-cover yun na si Cheese Escudero daw damay rin ng ang pangalan niya. Di umano sa Polvoron session. Di ko lang alam kaya nga hinahanap ko yun Pero dito hindi ko maano kung na-mention ba ni Cathy Binag yun o ng ibang vlogger, di ko lang alam kasi wala dito no? Di ko nakita. So, ko-confirm lang natin na ito pong sinabi po ni Cathy Binag patungkol na nagkausap. Ang highlights lang ang ating i-conclude na nagkausap na po si Cathy Binag at itong si Senator Bato de la Rosa. I-open mo ulit yung PIDEA leaks kasi po doon siya nababagay si Cathy Binag and he's willing to be a resource person or a witness sa hearing. Okay? At tinanong si Cathy Binag patungkol dyan sa video na yan at sinabi ni Cathy Binag na let's wait for VP Sara na siya na yung mag-release sa video. At yan po ay aabangan natin. Okay? So guys, maraming salamat sa mga nanonood ngayon. May follow-up vlog tayo mamaya. Okay? Antay-antay lang kayo. At gusto ko lang talagang ipakita sa inyo yung interview ni Cathy Binag dito because mahalaga ito Okay, tayong mga DDS, alam natin kung ano na yung updates patungkol sa issue ni Cathy Binag, no? Na meron siyang alam patungkol dito sa mga grupo ni Bongbong Marcos. Okay? So, pwede kayong libre po kayong mag-comment, mag-react sa pinag-usapan natin at pag-uusapan natin yan sa comment section. Guys, importanteng mag-like and share para kakalat itong mga impormasyon na ito. Okay? At higit sa lahat, mag-subscribe na Marami pong nanonood dito. Mag-subscribe na po sa Donmar TV para you are updated sa ating mga balita. Okay? Subscribe guys. Importante yan. Subscribe Donmar TV. Okay? Mga cellphones nyo, ma-notify dyan kung mag-hit the notification bell and subscribe para wala na kayong problema, no? Kusa na yung mag-a-appear sa YouTube, mag-notify yan sa cellphones ninyo. Okay?